Talakayin, sagutin, kwentong nakara ay aagamin. Pupunuin, mga uhaw na utak ay bubusugin. Halika na, alamin, sagot sa katanungan tuklasin. Investikids. Kapag ka ang bayan ay naglalaro, hindi. Kapag ka ang bayan ay Uy! Dennis! Ano ba yan? Kanina ka pa dyan. Para saan ba yan? Malapit na po kasi ang selebrasyon ng buwan ng wika at ako po ang napiling magtangal sa aming paaralan. Aba! Maganda yan! Alam mo bang may bayani na ginamit ang wika para ipagtanggol ang bansa? Siya si Dr. Jose Rizal. Pero, sino po ba si Jose Rizal nung bata siya? Gusto mo ba na mas makilala pa si Dr. Jose Rizal? Opo nga po, Ate Maika. Sige, halika. Pupunta tayo sa lugar kung saan ipinanganak at lumaki ang ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Maghanap po ba tayo ng mga clues? Oo naman! O siya, halika. Tara na! Ganda po pala dito sa bahay ni Dr. Jose Rizal, Ate Maika. Oo, isa kasi ang pamilya ni Dr. Jose Rizal sa mga mayayamang pamilya dito sa Calamba noon. Kaya pala, labas pa lang, napakaganda na ng kanilang bahay. Oo, kaya simulan na natin ang paghahanap sa unang clue. Ano po ba yung unang clue? Ginagamit ito panlakad, panlaro, at pamato. Gamit, panlakad, panlaro, at pamasa. Tara na, hanapin na natin ang unang clue. Tara! Mga bata, samahan niyo rin kami ni Dennis na maghanap ng mga clues. Tara na! Tara, tara! Ate Maika, nakita ko na po ang unang clue. Tama! Tsinelas ni Pepe ang unang clue. Bakit po tsinelas ang unang clue? Ganito kasi yan. Isang araw ay nakasakay sa bangka si Pepe. Suot niya ang kanyang tsinelas. Masaya niyang pinagmamasdan ang mga isda nang biglang malaglag ang kanyang isang tsinelas sa ilog. Mabilis na inanod ng tubig ang tsinelas ni Pepe. Hindi na niya ito nahabol. Nalungkot si Pepe dahil baka magalit ang kanyang ina sa pagkawala ng kanyang tsinelas. Tahimik na nag-isip si Pepe. Maya-maya, itinapon din ni Pepe ang isa pa niyang tsinelas sa tubig. Hiniling ni Pepe na sana ay mahabol nito ang kapares na tsinelas. Sa pagtataka ay tinanong ng bangkero si Pepe. Bakit mo itinapon ang isa mo pang tsinelas? Dahil kapag maiiwan ang tsinelas sa akin, ay hindi ito magagamit.
Kaya kung sino man ang makukuha ng pares ng tsinelas ko, ay magagamit niya ito sa kanyang paglalakad. Ang sagot ni Pepe sa bangkero. Napatingin na lang ang bangkero kay Pepe at napangiti. Nakakatuwa naman po si Dr. Zerzal. Kay galing niya pong mag-isip. Aba, oo naman. Bata pa lang siya ay may taglay na siyang talino. Gusto ko pa pong mas makilala si Dr. Zerzal. O siya, tara na. Maghanap na tayo ng ibang clues. Tara. Ate Maika, ano po ang susunod nating clue? Sabi dito sa ating mapa, ang susunod na clue ay gawa sa papel, punong-puno ng kaalaman, letra, at linya. Ano po ba yung letra, linya, kaalaman, at gawa sa papel? Tama ka, Dennis. Libro nga. Bata pa lang kasi ay mahilig ng magbasa at magsulat si Dr. Jose Rizal. 7 taon pa lang siya noong isulat niya ang isang tula na ipinalabas sa piyesta ng kanilang bayan sa Calamba. Napansin ng kanyang ina na si Teodora Alonzo ang interes ni Rizal sa pagsulat. Sinuportahan ito ng kanyang ina. Siya rin ang unang guro ni Pepe. Nag-alay din siya ng isang tula para sa bayan ng Calamba, ang Un Recuerdo a mi Pueblo. Noong nag-aaral siya ay mas nakitaan pa siya ng galing sa pagsulat. Nananalo siya sa mga patimpalak sa kanyang eskwelahan. Isa ang sa kabataang Pilipino sa mga tulang nagwagi ng gantimpala sa Universidad ng Santo Tomas noong 1879. Dito niya tinawag ang mga kabataan bilang pag-asa ng bayan. Hindi nagtagal ay nagsulat na rin siya ng mga nobela, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang Noli Me Tangere ay hango sa Latin na ang ibig sabihin ay "Wag mo akong salingin". Tungkol ito sa kalagayan at suliranin ng Pilipinas sa panahong iyon. Karugtong ng Noli Me Tangere ang pangalawang nobela ni Rizal, ang El Filibusterismo. Ito ay inialay niya sa 3 paring martir na sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. May layuning pampolitika ang nobela na mas nagpagising sa mga Pilipino na nagkaroon ng tunay na kalayaan. Ang kanyang mga nobela ay nakaimpluwensya sa revolusyon laban sa mga Espanyol. Bata pa lang po pala si Dr. Rizal ay mahilig na po siyang magbasa at magsulat. Oo naman, Dennis. At alam mo ba, ginamit ni Dr. Jose Rizal ang kanyang talino at galing bilang sandata para makipaglaban sa mga Espanyol. Pangarap ko rin pong maging katulad niya. Oo naman, Dennis. At alam mo ba, si Dr. Jose Rizal ay hindi lang isang manunulat. Talaga po ba? Oo, gusto mo ba malaman na ang huling clue? Opo. Tara na, hanapin na natin. Tara! Patuloy pa rin ang aming paghahanap ni Dennis sa huling clue. Ano kayang bagay ang magtuturo sa amin ng isa pang propesyon ni Dr. Jose Rizal?
paghahanap ng ikatlong clue. Alam mo, Dennis, huwag mong isipin yan. Ang isipin mo na lang ang huling clue. Gamit ng doktor, makintab, at gawa sa goma at metal. Opo, ate! Sigat, Jose Rizal, sa ay ng wika. Aha! Happy Marika! Happy Marika! Nakita ko na po ang ikatlong clue. Tama, Dennis! Stethoscope! Ano pong kinalaman ng Jose Rizal? Gamit pang doktor lang po yun, di ba? Kasi, Dennis, bukod sa manunulat si Dr. Jose Rizal, isa rin siyang doktor. Nagtapos si Dr. Jose Rizal sa Ateneo Municipal de Manila at nakakuha siya ng gradong sobresaliente o pinakamataas na marka sa lahat ng kanyang aralin. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas. Kinuha niya ang kursong pilosopiya. Pero nang malaman niya na mabubulag ang kanyang ina, ay mas pinili niya na mag-aral ng medisina. Sa kanyang pagtatapos sa Universidad ng Santo Tomas ay ginawaran siya bilang pangalawa sa pinakamagagaling na mag-aaral. Ipinagpatuloy ni Rizal ang kanyang pag-aaral ng medisina sa Madrid. Matapos mag-aral ng medisina sa Madrid, pumunta siya sa Paris para mag-aral ng panggagamot sa mata. Ginamit niya ang kanyang mga napag-aralan para gamutin ang nabubulag niyang ina. Pero bigo siyang mapagaling ang kanyang ina. Alam niyo bang hindi lang manunulat at doktor si Jose Rizal? Isa rin siyang pintor, lingwistika, inventor at siyentipiko. Ang dami po palang kayang gawin ni Dr. Jose Rizal. Oo naman, Dennis, sadyang magiting ang ating pambansang bayani. Idol ko na po siya. Pero, paano po ako magiging katulad niya? Simple lang, Dennis. Gaya ng sabi ni Dr. Jose Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya, simulan mo sa simpleng pagiging masunurin sa iyong magulang. At higit sa lahat, mag-aral ka ng mabuti. Dahil ito ang magiging susi ng iyong tagumpay at kinabukasan. Opo, Ate Maika! Oh, Dennis, nag-enjoy ka ba sa paghahanap natin sa tatlong clues? Opo, Ate Maika, salamat po sa pagtuturo sa akin ng buhay ni Jose Rizal. O siya, sige, magpaalam na muna tayo sa kanila. Mga bata, salamat sa pagsama sa paghahanap ng mga clues kasama si Dennis. Ako nga pala ulit, si Ate Maika, ang may kaalaman sa ating nakaraan. At ako naman po si Dennis, ang batang makulit pero wais. Bye-bye! Bye-bye!